na involved ang dating mayor po ng Davao sa drugs. Mr. Chair, Yan ang binababa. Sige po. Mr. Chair, talagang supportive Wala ang- kayong hinagap na involved ang dating mayor sa drugs? Wala po, Mr. Chair. Hindi nyo alam? Actually, during the operation, yung actual operation, Mr. Chair, Yes. nagtayo po sila ng command post just 50 meters away from the clandestine laboratory. Sino po nagtayo? Sila, Mayor Duterte, si General Simeon Dizon, Regional Director po siya ng PNP ng Region 11, naandun po yung ibang mga konsehal ng Davao City at naandun po ang media while we were operating on the clandestine laboratory. So, talagang ang iniisip namin, talagang walang involvement ang ating mayor during that time. Okay. sa Davao Colonel City. Asierto, what can you say about that? Ako po, meron po ako naririnig na chismis-chismis pero wala po akong makitang ebidensya. At in fairness po talaga, talagang during our surveillance, hindi po nahagip yung pangalan ng mga Duterte. Hindi po namin hagip, in fairness. Naglalaro lang po ang isip ko dito, no, sapagkat may mga napatay na mga mayor na involved sa drugs, may mga napatay na mga high profile na involved sa drugs. Ano po ba ito? Ito po ba ay to annihilate the competition para isa na lang ang manguna dyan? O ano po bang palagay nyo? Colonel Asierto. Sa aking pong assessment, with yung kanyang pagproteksyon kay Michael Yang, saka kay Alan Lee, ang aking po is parang cover up po yung pagpatay niya sa mga maliliit na sa mga maliliit na personality na involved sa droga. Parang cover up. Kumbaga, Yung assessment nyo. Parang cover up po eh. Oo, cover up. Dahil Bakit po nyo nasabing parang cover up? kasi po ang namamatay is yung mga nasa baba, yung mga user. Yung, kumbaga is mga end user. Tapos yung medyo yung distribution, yung mababang distribution. Pero yung source po, hindi po ginagalaw. General Villanueva, anong Ang pasok palagay nyo? po. Anong palagay nyo? Mr. Chair, iba yung iba yung analysis ko doon, Mr. Chair. Kung bakit nagtayo ng Davao Laboratory. Kasi Mr. Chair, talagang during the time, talagang mataas ang level ng aming vigilance against crime, illegal drugs. Ano na ngayon ang assessment nyo during the time During that time, that Mr. the Chair. former president became president and he had war on drugs and killed so many people? Ano po yung assessment nyo dyan? For example, like Mayor Espinosa, pinatay po, Paruhinog, pinatay. Si Jed Mabilog ay kinakailang umalis ng Pilipinas sapagkat pinagbintangan. Ano po ang assessment nyo? Mr. Chair, hindi ko I cannot give any assessment on it because doon lang po ako sa anti-illegal drug campaign. Well, that's anti-illegal drugs. Yes, Mr. Chair, pero That's the yung anti-illegal drugs campaign. pero wala pong actual na ebidensya na Ebidensya. pwede kong ituro ang ating presidente. Oh. So, I cannot speculate on the things na wala po akong personal knowledge. No, of course, that's true. Yes. Anyway, Mr. Chairman, at tutulugan na lang mamaya para yung ibang naman ay makapagtanong din. Thank you very much. Salamat, Congressman Abante. The next to interpolate is Congressman Ernix Junicio. You're recognized. You have 5 minutes. 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Just to have a clear perspective and background, I'd like to ask some few questions to Colonel Asierto. Colonel Asierto, magandang hapon po sa inyo. Just to make clear of things, dati po kayong pulis, tama po ba? Magandang hapon po. Opo. Ano po ba kayo? Nag-PNPA, PMA, at anong batch po kayo nagtapos? Bilang po sa PMA class of 1989. Philippine Military Academy po, PMA? Opo, PMA po. 1989. 1989. Opo.
Noong taong 2003, kayo po ay kasama sa founding team ng PNP's first separate drug unit, yung Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force, kung tawagin. Tama po ba? Opo, doon po ako nakasan during that time. Ano po yung naging katungkulan nyo dun sa task force na yon? Isa po ako sa mga unit chief. Ang hawak ko po yung Special Operation Unit 3. Specifically for drug eradication po, no? Tama po. Opo, ang ano po namin, ang focus po namin is yung high value targets, yung mga foreign nationals. Na-involve sa illegal na droga. Opo. Noong taong 2015 naman po, ang task force nag-expand siya eh. Naging Illegal Drugs Group, AIDG. Tama po. Opo, nag-transition po siya. At kayo naging bahagi rin nun. Party rin po kayo nun. Naging parte rin po ako. Eventually, naging PNP Drug Enforcement Group o DEG. Kayo naging bahagi rin po nun. Tama po. Opo, naging deputy po ako nung i-organize po yung Drug Enforcement Group. Ako po yung in-appoint na ni Chief PNP Bato de la Rosa at that time na maging deputy for administration. Yeah, I can see, Colonel Asierto, that you have a wide experience in the anti-illegal drug campaign, being a part of multiple groups that is specifically tasked to eradicate illegal drugs. Kung susumahin po ang inyong karanasan bilang isang anti-drug operative, gaano po kahaba ang naging karanasan ninyo? Siguro po mga almost 2 decades po. Sa haba po nung karanasan ninyo, naging matagumpay naman po sa pananaw ninyo ang mga operasyon na nagawa nyo laban sa illegal na droga? Opo, masasabi ko pong naging epektibo yung aming unit, yung SOU-3, at marami po kami nakuha awards. Almost yearly kami ang nakakuha ng awards, yung mga tauhan ko. At very close po ako sa mga foreign counterparts. Sa maiksing pananalita po, very briefly, choosing a few of your major accomplishments, partly that has been mentioned earlier or not, pakibahagi nga po sa committee ito yung pinaka malaking accomplishment nyo sa paglaban sa illegal na droga. Siguro po yung pinakamalaking accomplishment ko is yung na-discover namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lee. Sa tingin ko po, yan yung pinakamalaking accomplishment ko. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama ko. Pakipaliwanag po, ano pong ibig sabihin ng lagasan? Yung si Captain Perote po, dinukot sa Bacolod noong April 19, 2019. At si Master Sergeant Liwanag, retired Master Sergeant Jerry Liwanag, pinatay po noong February 24, 2021. Sila po ba mga kasama niyo rin sa PMA? Hindi po, mga tauhan ko po sila sa sa SOU-3. From the ranks po sila. Sa anti-drug operation unit niyo rin po? Opo. First time ko pong narinig yung nangyari na yan. Ano po ba ang, sa tingin nyo, bakit po ba o sino po ba ang may kagagawan ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte. Dahil gusto nila kaming patahimikin dahil doon sa na-discover namin na involvement ni Michael Yang saka ni Alan Lee. Ito rin po ba yung dahilan kung bakit wala po Simula kayo? nung Sige po, pakituloy po. Pasensya na po. ano po yung tanong?
Ito rin po ba yung dahilan kung bakit wala kayo rito ngayon at kayo po ay natatakot para sa inyong kaligtasan at buhay? Actually, kinasawan po nila ako eh. Meron po akong warrant of arrest kaya nagtatago ako at meron po nakapatong sa akin na 10 o 15 million para po mapatay nila ako. Noong taong 2017 bilang isang illegal anti-drug operative, kayo po ay nagsubmit ng isang confidential report that was earlier touched by Congressman Benny Abante, a confidential report linking a high-profile personality sa illegal na drugs. Gaya ng nabanggit kanina, ito ay si Michael Yang, Alan Lim, tama po ba yon? Opo, at si Johnson Chua po. Kasama po siya, okay. Ano po yung posisyon ninyo nung ginawa ninyo yung particular na report na ito involving the personalities of Michael Yang, Alan Lim? At the time po, ako po ang Deputy Director for Administration ng Drug Enforcement Group. Base po sa report na ito na isinumiti ninyo at nagawa ninyo na inihanda ninyo sa sarili ninyo, paano nyo masasabi na involved si Michael Yang sa illegal na drug trade? Una, dahil dun sa report na ibinigay sa akin ng aking asset na-validate namin, then yung connection niya kay Johnson Chua sa kay Alan Lim. Si Alan Lim, meron siyang kaso ng kinasuhan siya sa Cavite Laboratory, pero na-dismiss yung kaso niya, pero doon siya mismo nahuhuli sa loob ng laboratory. Si Johnson Chua, meron siyang standing warrant of arrest sa na-inisyo ng Cagayan de Oro RTC at sa Parañaque RTC. So dalawang personality na involved sa droga, tapos si Michael Yang, hindi naman po mahirap magkaroon ng assessment doon sa kanyang involvement. So it is safe to say na gaya ng nabanggit po ninyo na without a doubt they are involved sa personal assessment nyo as a professional and well-experienced operative of anti-illegal drugs. Opo, ako po ay 100% na yan si Alan Lim at si Lim Wenxiong ay isang tao lang po yan. At verified nyo po lahat ito sa inyong karanasan. Kindly wrap up, Congressman. Yes, Mr. Chair, just a few more questions. Kasama po yan doon sa meron pong yung report ko po ay may mga attachment. Opo, bilang huling tanong na lang po, gusto ko lang ibigyan ng emphasis dahil nalito ako doon sa tanong. Kanino niyo po sinabit yung confidential report na ginawa niyo noong 2017? Ang munang binigyan ko po ng report ay si Director Cascolan na ipinakuha ni then Chief PNP Bato de la Rosa at nagbigay din po ako ng report kay Director General Aquino ng PIDEA at nung maupo si Chief PNP Oscar Albayalde, binigyan ko rin po siya ng report. Ano po nangyari sa report? Wala pong nangyari. Ako po ang binaligtad kung ano pong ibinintang sa akin at dininay nila yung mga report. Thank you, Your Honor. Just one manifestation. Considering the profile of the personalities involved na nire-report po sa atin ni Colonel, this humble representation hopes that a thorough investigation be conducted. Hindi biro po yung mga nalalaman nating impormasyon ngayon eh. These allegations, if these allegations are true, then we should be alarmed and drastic measures be implemented. We need laws to protect people like ang ating colonel ngayon na nagbibigay na impormasyon na to. In the end, we wouldn't want drug syndicates to be able to penetrate the higher echelon of our government. Ang mga tao na kumita o nagpayaman kapalit ang buhay at na malulong sa masamang bisyo ng illegal na droga at sugal ang lipunan natin has no place in government. And at the same time, it should be really eradicated. That's why I thank the Quadcom. We will make laws and find ways to prevent these people who are involved in illegal drugs and illegal gambling to put a stop to them and not enter the government. Maraming salamat, Your Honor.
Thank you, Congressman Junicio. The next to interpolate is Congressman Lordan Suwan. You have 10 minutes. Colonel Asierto, you mentioned earlier yung Cagayan de Oro na may laboratory. Opo, meron po. Anong year po yun? 2005 na po. Yung warrant po inisyo noong August 31, 2005. Sino pong pagkakalam yung may-ari ng laboratory na yun? Actually, ano po siya, warehouse po siya. Ang nag-rent po ng warehouse, ang nakapangalan po ng nag-rent ay si Johnson Chua. Kaya po siya merong warrant. Si Johnson Chua po ba ay related or meron silang relation with Michael Yang? I believe po, meron silang relation kasi si Johnson Chua po ang nag-finance o may-ari ng Domoy Clandestine Laboratory. Tapos may connection din po yung Dumoy Lab tsaka si Michael Yang. Opo. Would it be possible na may connection din yung Cagayan de Oro Lab with the brother of Michael Yang, Mr. Tony Yang? Hindi po malayo. Hindi po malayo. So it's possible. Highly possible po. Highly Kasi possible. po ang report po sa akin noon, yung yan si Antonio Maisa Domingue, ang kanya pong linya is smuggling ng sibuyas, bigas at mga bawang, agri-products. So Sa Cagayan de Oro. matagal na siya sa smuggling and it's also possible na kasama siya doon sa laboratory in Cagayan de Oro City. Highly possible po. Okay. On to another point. Colonel Asierto, medyo katakataka po na hindi nabigyan ng pansin yung report nyo. Dahil doon sa panahon ni former President Pangulong Duterte, supposedly may active tayo na hinahanap ng mga taong involved sa drugs. Tama po ba? Opo, nakakalungkot po talaga. Tapos, in relation po dito, can you confirm kung may talagang listahan yung mga taong suspected na pushers at drug lords? May listahan? Kung sinasabi niyo po yung Duterte drug list, meron po talaga. Alam niyo po ba kung itong listahan na ito, may mga drug lords ba talaga or mga users lang or mga small time? Karamihan po doon, mga small time lang po na at na doon sa mga distribution sa sila lang po yung kumbaga is parang nag-retail tapos yung maliliit na amount na ang nandun at yung listahan po kasi yun unvalidated. Kung unang ilabas yun kumbaga kahit sino na lang kung sinong nandun kahit yung patay na nandun pa Okay. Kanino pala nanggaling tong listahan na to? Galing po yan sa Davao. Davao? Anong ibig sabihin Opo, po na galing sa Davao? Galing po sa grupo ni Pangulong Duterte. Okay. May alam rin po ba kayo kung paano na-verify yung nasa lista? Is there any verification? Alam niyo at all? po, yung validation nangyari na lang po nung huli na Nung una pong ilabas yan, marami pong mga taong gusto magpa-clear. Nagpupunta sa opisina para i-clear yung pangalan nila. Kaya lang po, yung mga PNP units, at that time, nagdadalang isip paano na i-clear yung pangalan ng tao na nasa listahan. Yung listahan galing ng Malacanang. Okay. Ano pong nangyayari sa mga taong napupunta sa listahan na ito? Ano po ba yung order ng kapulisan regarding those on the list? Ang iba po namatay.
Pero meron po ay ano doon, marami po doon mga namatay na po, na-neutralize. Yun po yung word nila. Neutralize means kill. Opo, opo. Marami din pong nag-testimony dito po sa Quad Committee na may sinasabing may reward system po sa war on drugs na ito. Do you have any personal knowledge regarding this reward system? Open secret naman po yan, na yung reward na yan. As to kung personal knowledge po, meron pong mga ilan-ilan siguro. Ilan-ilang ano po? Baka, meron po, actually hindi mo pwedeng masabing personal knowledge pero alam kung meron nangyaring reward na nangyari pag merong namamatay. Okay. Sino pong kilala mong may personal knowledge? Sino kayang kilala mo na may personal knowledge regarding this reward system? Oo, usually po doon sa AIBG during that time, ang kumukuha ng reward, ang alam ko, yung director mismo. At that time, ang director ay si Senior Superintendent Pero. Okay. Do you know anything else about this reward system? Ang alam ko po is nanggagaling sa Davao at ang common knowledge po yan na si Leonardo po ang paymaster. Siya po ang nag-release daw ng pera. Okay, si Colonel Leonardo. Do you know anything about how this reward system works? Hindi ko po alam yung specific eh. Ang lumalabas na lang po is pag nandiyan na yung reward. Sino Kung pong paano nakukuha, hindi ko po alam. Okay, so yung alam mo lang na pag may napatay na drug user or pusher, makakatanggap sila ng reward. Open secret naman po yan eh, sa PNP. When you say Yan open po, yung iba po ayaw aminin, siyempre dahil when you say open secret, what does it mean? Parang lahat ng tao nakakaalam pero hindi lang mako-confirm. mga public knowledge na lang po yan eh, na talagang meron eh. Kaya Kanino po, naman, siyempre hindi lang po aminin ng iba yan dahil ayaw din nilang maglagay sa lahat. kanino po nanggagaling yung reward? Ang alam po talaga is galing ng Davao. Davao. Yeah, okay. Balikan po natin yung report nyo, Colonel. Nabanggit nyo na kasama nyo po si Captain Perote, yung paggawa ng report. Tama po ba? Opo. Ano po yung extent ng involvement ni Captain Perote sa report? Siya po ang naka-locate kay alias Panther. At siya po ang kasama ko nung kinausap namin si alias Panther. Okay. Tapos nasabi niyo, you also said na sinampahan kayo ng kaso? Kayo ni Opo. Captain Perote? Opo, pero yung kaso po ni Captain Perote ay naano po siya, na-dismiss yung kaso kanya, hindi umakyat sa dismiss ng DOJ yung kanyang yung complaint sa kanya. Kasi napatunayan niya na yung mga allegations sa kanya na investigador ay kasinungalingan. Sino po si Director Fajardo? Siya po ang dati kong deputy sa SOU3 sa EDSOT at sa AIBG. Tapos siya po ang naging PIDEA din po siya, naging director siya ng PIDEA. Kasama rin Kasama po ko po siya siya. sa paggawa ng report. Kasama ko rin po siya. Alam din po niya yung report. Okay. So si Captain Perote ay nawawala simula 2019. Yan ba yung sinabi mong dinukot? Opo, ang ganyan po, nakawala. Dinukot po sa lobby ng Metro Inn Hotel, Bacolod. Dinukot siya at he was never seen again. Opo, ang ganyan po, nawawala.
Si Director Fajardo po, ano nangyari sa kanya? Si Director Fajardo po ay sumakabit ng buhay po sa ibang bansa na nung siya lang na nag-iisa. Okay, so buhay pa po siya. Wala na po, namatay na po siya. Ah, okay. Were you able to talk to them before Captain Perote was kidnapped or before Director Fajardo died? Si Captain Perote po, I think a day before, nag-usap kami at sinabi nga ng yung kaso niya ay dismiss na at nagpapaalam siyang ihahatid niya yung mga anak niya sa Amerika. Pero The hindi na. following day po, yun, dinukot na siya. Si Director Fajardo po, Si Paji, hindi ko na po matandaan eh. Parang hindi na ho yata ako kami nakapag-usap eh. meron pa bang ibang taong tumulong sa iyo sa paggawa ng report? Wala na po, kami lang po ni talaga pong Kayong tatlo? kami ni Captain Perote, Director Fajardo. Okay. Baka pag binanggit ko pa ko, baka targetin pa ko nila eh. Sige po. We understand. Do you know Arturo Las Cañas? Ay, hindi ko po kilala si Las Cañas. Pero siya po ay isang former police officer na lumabas din at umamin na meron na personal daw siyang pumatay on behalf sa former President Duterte bilang miyembro ng Davao Death Squad. Ano po ang nalalaman nyo regarding sa Davao Death Squad? Sa tingin ko po, totoo naman po yung Davao Death Squad. At si Las Cañas po is talagang member siya ng ng DDS. How do you know that Hindi na is? po pwede kitanggihan eh. Bakit po? Common knowledge po ba yun? Maski nga po si Pangulong Duterte, inamin niya sa Senado Okay. na meron eh. Kasi nabanggit ni Las Cañas na sa kanyang report doon sa International Criminal Court regarding sa mga alleged illegal activities of the former president. Were you able to read this report? Or may alam po ba kayo regarding sa report ni Las Cañas? Parang nabasa ko po na one time, ang nakukonfirm ko lang po dun sa mga sinabi niya is yung kay Alan Sick. Ano po yun? Yung kasi dun sa kanyang testimony, no, doon sa ICC, meron binanggit niya yung si Alan Sick. Paano niya nabanggit? Na pinatay nga daw nila sa utos ni Pangulong Duterte. Pinatay nila. Okay. Regarding sa... He also said sa report niya regarding sa Dumoy raid, kung may namatay doon na almost 20 Chinese nationals. And he also said na mayroong 6 na namatay na nationals at 11 Chinese nationals na nahuli. Alam niyo po ba ito? Opo, tama po yan. Ano pong nangyari sa mga 11 Chinese nationals na hinuli? Ang nag-take charge po dyan is si Wilkins Villanueva at balitaan ko na lang po na kinabukasan ay ibinigay niya po dun sa mga DDS. Ano pong nangyari sa kanila pagkatapos maibigay sa DDS? Kindly wrap up, Congressman. Ayon po kay Sergeant Las Cañas, pinatay po nila sa utos si Pangulong Duterte. Okay. No more questions, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Suwan. The next to interpolate is
Congressman Keith Flores, and then Congressman PM Vargas, and then Congressman Johnny Pimentel, and then Congresswoman Jinky Luistro. And then we will shift to the next topic for today. Congressman Flores, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I only have a few questions, Mr. Chair, since most have already been asked by Congressman Suwan. Colonel Asierto, you testified earlier na medyo late nyo na na-discover ang involvement ni Michael Yang sa Dumoy raid. Tama po ba? Opo, April 2016 na po, na-validate namin ng August 2017. So, the raid in Dumoy was in 2004, and yung connection ni Michael Yang was only established by you through your investigation in 2016. Is that correct? Tapos kanina, Opo, tama po yun. Okay, same with Alan Lim. Tama po ba? open na natin eh. Bilkin siya. Kaya alam din po, 2003 pa ho, alam ko na po yung nahuli siya doon sa Cavite, 2003. So 2003 pa, matunog na yung pangalan ni Alan Lim as someone who is involved in drugs. Is that correct? Yung nahuli po sila doon sa loob ng laboratory. Okay, Sa just to Cavite. make sure na we're talking about the same Michael Yang and Alan Lim. Are these the same Michael Yang and Alan Lim who were prominently figured also in the trips of the former President Duterte? Sila po ba? Opo, baka po yung mag-ibang picture, galing po sa akin, yung mga nakikita nyo picture, galing po sa aking case build-up. Does the concept have pictures of this, Mr. Chair? Meron ba tayong pictures nito? Of the picture showing Alan Lim and Michael Yang together with the President, the former President? I think, is this the one that you're... Is this the one that you're referring to, Colonel Asierto? Wala po akong nakikita. Wala. Sorry po. How about that? Ayan po, galing po sa akin yan. Meron po akong kopya niya. So these are the same persons that you're referring to in your report. Yes po, yes po. And it is Walang this duda. report na sinabi mo na sinabmit mo kay former PNP Chief Bato de la Rosa. Opo. And you also testified na walang nangyari doon sa report na binigay mo. Wala po, pero namatay po yung dalawang kasama ko at may kaso na po ako ngayon at meron patong sa ulo na 15 million o 10 million. Yeah, but publicly kasi sinasabi ni President na ayaw niya yung drugs, di ba? That he doesn't want to be associated with anyone who is involved with drugs, di ba? And you're saying that he was together with these two persons na which you included in your report. Would it be possible na the PNP also conducted its own investigation and cleared these two? Si Michael Yang at saka si Alan Lim? I don't think meron pong proper investigation na ginawa to clear the two. Ang ginawa po is talagang clear na po nila kagad without proper investigation. Because if they have conducted a proper investigation, they could vetted my report na may mga attachment na warrant, court record, yung tattoo ni Michael Yang na dragon. So, I don't think they even invited Michael Yang and Alan Lim for interview or inquiry sa PNP saka sa PIDEA. Okay, did you share your report with Wilkins Villanueva? Who was also with PIDEA? Ay, hindi po. Hindi. So he wasn't aware Hindi that you po. made such a report? Ay, hindi po. Kasi during that time, I believe compromise na siya. Compromise? What do you mean, Colonel Asierto? He could not be trusted. Hindi ko na po siya pwede pagkatiwalaan ng mga ganyang information. You cannot trust General Villanueva who was working with PIDEA at that time? Opo. And bakit naman mo naman nasabi yan, Colonel Asierto? Just to be fair, General Villanueva is here eh. But why would you say that he cannot be trusted? Alam niyo po, classmate niya, sabi nga niya, classmate niya, mag-classmate kami. Pero meron po siyang mga, may mga declaration siya na mali.
before pa. May mga kinukwento siyang mali na nakakaabot sa amin. So, hindi ko na siya mapagkakatiwalaan katulad nung nangyari noong 2004 yung sarili namin sa Domoy. Alright, now, there were also reports that parang nabaliktad na ikaw na yung involved in drugs na lumabas from the PNP. Is that correct? Opo, kasi nga po, hindi nila kayang i-discredit yung report. Ang discredit nila yung nagkumuha ng report. In fact, former President Duterte made public pronouncements as to establishing a reward for your capture ba yun or your death ba? Was that, if I remember it correctly, tama po ba? Na he Opo, made public pronouncements binanggit niya na po yan sa may ilang milyon na reward Tomato. for you? 10 million po. 10 Pati million. ang DOJ, magsabi ang DOJ, 10 million. Yeah, and in fact, he also mentioned something like, he was asking, bakit buhay ka pa? Yes. Opo. And that was a public pronouncement, is that correct? Opo. Parang March 26 yata yan o something. Okay, now, you keep insisting kasi na walang ginawa dun sa report mo and that Michael Yang and Alan Lim, as far as your investigation is concerned, are involved in drugs. Now, how solid is your investigation? And is it backed by any, siguro, substantial proof din to show na there's actual links between these two persons and the proliferation of illegal drugs? Based po dun sa ginawa kong report, solid na po yung aking information. Ngayon, kung inaksyonan po sana nila Chief PNP ba to yan sa kanila Aquino at Albayalde, nag-conduct ng further investigation validation. Pero hindi na nga po nangyari yun kasi pinotektahan na kagad ng Malacanang ni Presidente Duterte at ni Bongo. So, hindi ko na po natuloy yung investigation. Kasi po ang laman po ng report ko sana is parang nagre-request ako ng mag-contact pa ng further case build-up. But is it the Hindi nga fact ho that nangyari. General Abayalde got in touch with you and talked to you about your report? Di mo ba? Did you mention something like that before? Ang kumausap po sa akin tungkol sa report ko ay si Director General Aquino ng PIDEA. Si General Bayalde po, hindi niya po ako po ang lumapit sa kanya, nagbigay ng report sa kanya. Pinag-usapan namin yung report, pero wala pong nangyari. So, Abayalde knew of the report? Kasi binigyan mo Opo, siya ng copy. alam niya po. Aquino, Pero Aquino knew of the report because he was given a copy by somebody else. Tama ba? yes, tama po. Ang nagbigay po ng kopya kay General Aquino ay si Director Pardo ng PIDEA. So, meaning the proper agencies already had a copy of your report, PIDEA and the PNP. Yet nothing came out of these reports. Maganda pong tanongin sa kanila kung meron ba silang official copy ng aking report. Yung PNP ngayon po. Tanongin niyo po ang PNP at ang PIDEA kung meron silang official copy na binigay ko kay General Bato sa akin, General Albayalde. Ibinigay ba nila General Bato Albayalde yung report ko sa proper unit ng PNP para i-validate or i-file? O si Director General Aquino, ibinigay ba niyan sa intelligence service ng PIDEA para i-validate or what? Baka wala akong file sa PIDEA saka sa PNP. Just to be fair po, and para klaro din tayo, is there any possibility that they conducted their own investigation, meaning PIDEA and the PNP, and in their investigation, they found nothing to connect Michael Yang and Alan Lim to the drug trade? Is that also possible? Possible naman po yan. So it's also possible. Apo. Okay. Thank you, Mr. Chair. Napakaliit ng possibility po. Thank you, Congressman Flores. The next. Salamat po. Mr. Chairman. Yes, Senior Deputy Speaker Gonzales.
Thank you, Mr. Chairman. Comsec, pwede pakibalik yung picture lang? Mr. Chairman, I'd like to address my question to Ma'am Rose Donolim. Kilala niyo ba yung isang nakapicture? Ang isa po na sa picture ay asawa ko po. So yan po si Alan Lim. No po, yan po ay si Lin Wishong. Meron din pangalan na Wen Li Chen at saka Lin Wei Chong. Yan Ang po. pangalan niya po ay Lin Wishong. Kaya nga, Lin Wei Chong, meron din siyang pangalan. Alan Lim, also known as Jeffrey Lim, also known as Lin Wei Chong. Hindi ho yan ang husband nyo, ma'am? Lin Wishong po ang pangalan ng husband ko, Your Honor. Pero yan po yung husband nyo. Yes po, siya po yung isa sa picture. Asan po siya ngayon? And nasa out of the country po siya ngayon. Kailan pa po siya uwi sa inyo, sa bahay nyo? Ay hindi ko pa po alam kung kailan. Bakit nasa abroad po ba siya, ma'am? Yes po, nasa abroad po siya ngayon. Anong citizenship niya? Pilipino ho siya o Chinese? Hindi po siya Pilipino, Hong Kong citizen po siya. So, nasa Hong Kong po siya ngayon. Yes, Your Honor. Kailan po kayo huling nakita ng husband nyo? Nagkita po kami last November 1. Nung All Saints Day. Yes po. Dito po sa Pilipinas. Hindi po. Saan po? Sa Hong Kong po. May All Saints Day po sa Hong Kong? Wala po. Pero holiday po yun ng mga bata. Okay. So kasi po, naitanong ko kasi, pag napunta na po tayo dito, marami pa po akong katanungan sa inyo, ma'am. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, Senior Deputy Speaker Gonzales. Susugan ko lang yung tanong ni Congressman Gonzales. So, si Alan Lim ay hindi si Lin Wei Xiong na iyong husband. Never ko po na drinig na tinawag po siyang Alan Lim. Ang pangalan niya po ay Lin Wishong. Lin Wei Xiong. Yes po, Your Honor. How old is your husband? 48 years old. 48. Yes po. I hope you don't mind me asking, Person. saan mo kayo nagkakilala ni Lin Wei Xiong? Nagkakilala po kami sa trabaho ko po dati. May we know kung saan kayo Sa isang hotel po. sa abroad? New po, here sa Philippines. Dito sa Pilipinas. And what Opo. year was this? 2009 po. Early of 2009. So si Lin Wei Xiong ay pumunta ng Pilipinas, isang Hong Kong national, correct? Yes po. Siya ay napunta ng Pilipinas ng mga ganong time, 2009. Nakilala ko lang po siya nung time na po yon. But prior, would you know kung nandito siya between year 2001 to 2007? Ganyan? Ang alam ko po, 2005 nandito na po siya sa Pilipinas. 2005, nandito Yes siya sa po. Pilipinas. And anong ginagawa niya rito sa Pilipinas? Anong kanyang negosyo? That time po, nagnenegosyo na po siya. May mga kamag-anak na po siya dito sa Pilipinas, Mr. Chair. May mga kamag-anak siya dito. Hanggang ngayon, meron pa rin siyang kamag-anak dito. Mayroon pa rin po. At sila ay mga negosyante rito. Yes po. And they are Hong Kong nationals too. Hindi po. Chinese national sila. Filipino-Chinese. Yes po. Filipino-Chinese na may negosyo dito. Yes po. O sige. So, kailan umalis si Lin Wei Xiong? Umalis po siya ng Pilipinas, May po, this year. May of this year? Yes po. Okay. So, wala ba siyang sinabi sa'yo kung kailan siya babalik? Wala pa po siyang sinabi. And may I know anong business, anong nature ng business niya? Dito po ba sa Pilipinas? Dito po sa Pilipinas, dito. yes po. May mga real estate po kami dito. Okay. What about abroad? Anong kanyang negosyo? Abroad po, may mga real estate rin po. Sige. Thank you for the Salamat, reply Mr. of Chair. we will Mr. Chairman. pursue the questioning later on kay Ms. Rose Donolim after we ask and recognize Congressman PM Vargas. But with your indulgence, Congressman Vargas, let's give the floor first to the Senior Deputy Speaker. Yes, Hindi, baka SDS. mawala lang sa thought ng questioning po. Ma'am Rose Donolin, kilala niyo po si Mr. Willie Ong?
Hindi po. Pero you are one of the incorporators of Golden Sun 999. Golden Sun 99, yes po. Kilala niyo ba si IDT Yang? Yes po, isa po siya sa incorporator. Pagkasama po sila, IDT Yang and Willie Ong. Ay, hindi May ko po Willie alam. Ong po ba talagang tao o ginawa lang yung pangalan na yan? Mr. Chair, hindi ko po alam. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, SDS. The next to interpolate is Congressman PM Vargas. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. Ms. Rose Nonolin, ano pong kabuhayan o trabaho ninyo ngayon? Ngayon po, sa line pa rin po ako ng pagninegosyo. At the same Businesswoman time po, kumakandidato po ako sa Distrito 5 ng Quezon City. Okay. Apo. What would some consider as a businesswoman? Kasi ang pagkakaalam ko, marami kang na-establish na korporasyon. At kahit nagkukwento ka sa distrito na isa kang businesswoman, di ba? Na naging successful. Gaano karami yung mga nagawa mong korporasyon at ano yung nature ng mga negosyo po ninyo? Mr. Chair, kung mga company lang po na na-establish, mayroon po. Marami. Sabi nyo nga po, marami. Pero Mr. Chair, ang iba po doon ay hindi naman productive, hindi nagpo-prosper. Alam po natin yan bilang negosyante na hindi lahat po na tinatayo nating negosyo ay magpo-prosper. Mayroon po kaming real estate po. Real estate. Meron pa po bang iba maliban sa real estate? Sa ngayon po, nakafocus po kami sa real estate. Okay. So ano po yung mga klase ng korporasyon ninyo maliban? Meron bang maliban sa real estate o purely real estate po ba? May mga for rent and sale po kami na warehouses. Okay. Warehouses na for sale. As a businesswoman, ma'am, could you share with us what would you consider a best practice sa paggawa ng isang negosyo kaya kayo nagtagumpay? Maging totoo ka lang. Gawin mo yung tama. Gawin mo yung tama. Tapos kahit sino namang anuhin mo sa negosyo, kailangan may due diligence kang ginagawa, di ba? Yes po. Kailangan bago ka makipagkasal, kahit kanino sa negosyo, aaralin mo kung sino sila, di ba? Para magawa yon. So dito po, yung ibig ko sabihin dito, kasama yung mga tao na nakakasama mo sa negosyo. Kunyari, are you an incorporator of Pharmaly Biological, sister company ng Pharmaly Pharmaceutical? Mr. Chair, gusto ko lang po i-clarify. Ang Pharmaly Biological at Pharmaly Pharmaceutical ay hindi po yan sister company. Ano po siya? Hindi po. Magkaibang identity po ng dalawang company na yan. Hindi po yan sister company. Kung sasabihin niyo po may interlocking director po siya, ang biological kung saan po ako incorporator, ay nauna po yan na na-incorporate. During lang nga po ng 2022 na Blue Ribbon Committee sa Senate po, saka ko lang nga nalaman na may Pharmaly Pharmaceutical. Na naging part, dun sa biological, naging part kayo. Sa pharmaceutical, hindi. Hindi Okay. po. Wala po akong kinalaman po sa pharmaceutical. Hindi rin po ako director at wala rin po akong shares po doon. Okay. Then let's go to the other companies na nakalagay dito sa amin na part ka. So, una lang, itatanong ko, yung Pharmaly Philippine Holdings ay subsidiary ng Pharmaly International Holdings Company. Tama po ba yun? Hindi po. Wala naman pong Pharmaly Holdings po eh. Ang mayroon lang po, Pharmaly Biological at yung isa po ay ang Pharmaly Pharmaceutical. Pero kayo po yung treasurer ng Pharmaly Biological, kung saan pinirmahan nyo yung treasurer's affidavit na nag-certify na at least 25% of the authorized capital stock of the above-mentioned corporation has been subscribed and at least 25% of the subscription in the amount of 10,300,000 pesos has been paid. Tama po ba? Mr. Chair, hindi ko po ngayon dala yung documents ko
company documents namin sa Pharmaly Biological, I'll check po kung ang amount po ba ay 10 million. Kasi ang alam ko po, maliit lang po ang capital niyan kasi magsa-start up pa lang at failed investment po yan. Failed investment. Yes, Mr. Okay. Chair. Okay. Pero alam po ninyo na ang chairman dito ay si Tony Wang, Hindi po. na wanted sa Taiwan for securities fraud, embezzlement, kanyan. Hindi Hindi po po. niya alam yun. Hindi po. At wala po sa biological na Tony Yang. Tony Wala po. Wang. Wang? Oo. Wala po. Okay. Mr. Chair, I would like to manifest that the story here is a certain Wang Mingliang and Tony Wang falsified accounts and financial statements to get Pharmaly listed on the Taiwan Stock Exchange. Notably, and using Pharmaly's listing in Taiwan, Tony Wang set up 3 overseas subsidiaries in 2016, namely Farmback Biological, PTE, and Farmtech Biological, PTE in Singapore. Coincidence yun in terms of the company names. At syempre, maraming nakakilala kay Wang Zuyen at Tony Wang, at makikita naman natin sa balita, tulad ng kanyang ama, wanted din siya sa Taiwan for stock manipulation. Ngayon, i-reiterate ko, at any given time, hindi nyo po siya na-meet or nakilala tungkol dito sa Pharmaly. Tama po? Si Ay, Mr. Chair, Tony sorry. Wang. Hindi po. Hindi. Okay. Sige. So, Mr. Chair, ipapaano ko lang na i-check, pwede niyong ibigay sa amin yung record after nito? Sa biological, Mr. Pag-check, Chair? sa Yes po, biological, I will ano. po. Thank you. So we will hold you accountable to that. Thank you, Ms. Rose Lin. In 2021, a known business associate, si Wang Zuyen, kilala po ninyo? Isa po sa mga incorporator ng Pharmaly Biological. Ng Pharmaly. I would like to manifest, Mr. Chair, that in 2021, Wang Zuyen, a known business associate of Ms. Lin, and she just acknowledged it right now, was already wanted in Taiwan for stock manipulation. Nonetheless, in 2022, appointed pa rin siya as president of Pharmaly Pharmaceutical, evidenced by the 2022 GIS of Pharmaly Pharmaceutical. Ang inaano dito, you were also involved. Were you involved with that or will you deny it again? Hindi po ako involved. At saka, Mr. Chair, gusto ko lang i-clarify, yung sinasabi niyo po, is presidente pa rin siya until now ng Pharmaly Pharmaceutical. Not biological, di ba? Not biological. Again po, i-clear ko lang na hindi po ako part, hindi po ako director, wala po akong any shares sa Pharmaly Pharmaceutical. Salamat. Okay. My next question naman is related already to your business associates. Do you know or have you met si Mr. Michael Yang? Yes po. Business partner po. At parehas na Michael Yang na naging economic advisor ni President Duterte. Tama po? Tama, Mr. Chair. Siya rin yung chair ng Philippine Full Wind Group of Companies. Tama po? Dati po, yes po. Kung saan ikaw, si Gerald Cruz, si Hong Jiang Yang, na kapatid ni Michael Yang ang nag-incorporate. Tama po ba? Yes po. Kasama nyo din dito si Jason Uson at Yukin Zheng na nakabase po sa Davao. Tama? Tama, Mr. Chair. Alam po ba ninyo kung ano yung DCLA Plaza? Miss Lin? Ang alam ko po, DCLA Plaza is small po yan eh. Mall po. Yes po, Mall Mr. po siya. Chair. Ano. Nakapunta na po ba kayo doon? Nakapunta po ko once. Once. Okay. Ayon po kasi kay Arturo Las Canas, madami daw reports na maraming shabu dealer na nag-operate sa lugar na yon at kung saan nakakakita daw ng mga courier na papasok-pasok at lalabas sa DLCA Plaza. Ngayon, kung ganitong mga business, kung kayo po yon bilang isang businesswoman, mag-invest ba kayo doon? Kung may alam kayong mga ganon na reports. Mr. Chair, kung alam po ko lang po na may mga reports na ganyan, of course, being a businesswoman, hindi ka po mag-i-invest. Okay. Pero malaki yung involvement ng mga kanegosyo mo dito, Miss Witness. And in fact, itong si Michael Yang at si Hong Jiang Yang ay incorporators ng DCLA Plaza. So andito yun niya, kasama yung amended articles of incorporation ng DC Plaza.
At itong mga kasosyo mo din na sila Jason Uson, Yuking Zheng, Hong Ming Yang ay na-involved din sa DCLA Plaza sa pamamagitan ng pag-subscribe sa increase ng capital stock nito. Kumbaga dumagdag pa sila ng puhunan nila dito. Aware po ba kayo dito, Ms. Lynn? Mr. Chair, hindi po ako part ng DCLA. So kung ano man po yung gawain nila sa DCLA, ay hindi ko po alam. No, kaya ako pinapapaliwanag sa inyo kung ano yung best practices ninyo, kung bakit kayo naging successful na negosyante, di ba, is kung paano yung due diligence process ninyo. Di ba? Yeah. And ang akin kasi, sa amin dito, karamihan na nagnenegosyo dito, kung hindi maganda yung reputasyon, kadalasan, hindi mo talaga itutuloy yung mga katransaction mo. Ngayon, ang next question ko po, shareholder po din ba kayo ng Paili Estate? Or Paili ba o Paili? Mr. Chair, Paili po. Ano po? Paili. Paili. Okay, so Paili Estate. Tama po ba, shareholder po kayo? Yes po, Mr. Chair, tama po. At kilala po ito dati bilang Paili Holdings Corporation. Kung Tama. saan incorporator kayo, in short, may-ari kayo. Owner? Tama po, may Okay. shares po kami. Okay. At si Michael Yang din po ay konektado dito dahil incorporator siya ng Paili. Tama po? Pati ang kapatid niya na si Hong Ming Yan. Yes, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, kung mapapansin din po ninyo, and Ms. Witness, na ang shareholders ng Paili Holdings ay kaparehas din ng iba pang mga individual at kumpanya na pinag-uusapan po natin kanina. Pwede ko ba itanong, sino po, Mr. Chair, Madam Witness, sino si Ami Nono Clokingan? Si Ami Nuno Clukingan ay isa po sa kamag-anak ko. At Nono po ang common na pangalan ninyo. Tama Siya po po. ba ay kapatid ninyo, pinsan, pamangkin, Kamag-anak ko po siya, pamangkin ko po. pamangkin? Okay, so anak po ng kapatid ninyo. Okay, I would like, at this point, Mr. Chair, I would like to manifest that the Filipino stockholders of Paili Holdings subscribed only to 100 pesos each for their share. Meanwhile, the Chinese nationals, namely Wei Shonlin, Hong Ming Yang, along with DCLA Plaza, Yangtze Group, and XRL Holdings Corporations, where Michael Yang is also involved, are virtually in control of the said corporation, which seems to be a trend among these corporations. Ma'am Witness, itatanong ko kayo ngayon, incorporator din po ba kayo ng XRL Holdings Corporation? Yes po, Mr. Chair. At ano po yung negosyong ito? Ano yung background niya in one sentence? Ano yung ginagawa niya? Holdings po. Holdings lang siya ng anong klase yung mga kumpanya? Magiging holdings po siya ng mga company po dapat namin. Okay. Personal companies po. Okay. So investment and purchase of real and personal property base sa AOI niya. Ngayon, kailangan nito mag-comply sa nationality requirements na nakasaad sa Constitution natin dahil siya ay nasa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Tama po? Tama po. At Mr. Chair, 60-40 po yan. Yes. Na-comply po yan. Comply. Pero Ms. Witness, ayon sa Articles of Incorporation, ang ibang incorporators nito ay mga kamag-anak po ninyo. Tama po? Yes po, kasi family corporation po yan, Mr. Chair. Si Rovic Nono Alcon po ay kaano-ano po ninyo? Pamangkin po. Pamangkin din. Ilang taon na po siya? Siya po ay nasa 29 years old. 29. Okay. Si Ami Nono Clokingan ay pamangkin nyo din. Ilang taon na po si Ami? 28 years old, Mr. Chair. Napakaswerte. Napakaswerte naman nila na magkaroon sila ng korporasyon na ganito. Sino naman po si Phoebe o Febe Nono Alcon? Pamangkin ko, Mr. Chair. Ilang taon naman po si Phoebe? 25 years old kung hindi ako nagkakamali. 25 years old. Okay. Tapos po, nakita ko po dito na si Ami Nono Clokingan ay nakatira sa Avocado Street, Dasmariñas, City of Makati. Tama po ba? Dati po yon nang wala pa po siyang tirahan dito. Na nakikitira po siya sa inyo? Nakikitira Tama po. Ito po ba yung bahay na nirerentahan ninyo o pagmamag-ari po ninyo? Hindi po namin pagmamayari. At hindi rin po kami ang nagre-renta po dyan. Kanino pong bahay kaya ito?
I'm not sure po kung kanino nakapangalan, pero ang alam ko po sa company po yan. Okay. Pero paano nyo po napagdesisyonan bilang isang pamilya na kayong mag-asawa, puro pamangkin, di ba, ng kapatid po ninyo, ay mag-establish ng korporasyon? Mr. Chair, company corporation, so mas nararapat po na, na mga incorporators po ay pamilya. Yes. Pero hindi nyo po naisama yung mga kapatid ninyo. Inuna nyo yung mga mas bata. Tama po? Mr. Chair, mas gusto kasi ng mga nanay nila o ng mga kapatid ko na yung mga anak nila ang isali po namin, hindi po sila. Okay. Pero gayon pa man, hindi ganun kalaki ang role ng ibang miyembro ng pamilya kung ikukumpara sa role ninyo ni Wei Xianlin. Tama po ba? Tama, Mr. Chair. Okay. In fact, si Rovic, si Ami at si Phoebe ay nominal shares lang ng XRL Holdings. Tama po? Pangkumpleto ng korporasyon, di ba? Tama po. At kayong mag-asawa po talaga ang majority shareholders ng XRL kung saan ikaw ang 60%, samantalang remaining 40 ay nakapangalan na sa asawa po ninyo. Tama? Tama, Mr. Chair, because it's a company corporation. So effectively po ang XRL Holdings ay kontrolado ninyong mag-asawa. Tama po. Pero hindi ba sinabi mo nung nag-appear ka sa Senado noong 2022 na wala ka ring masyadong alam sa negosyo at ang asawa mo talaga ang nagpapatakbo ng operasyon? Tama po? Mr. Chair, ang XRL po ay ngayon lang po yan. Hindi po, nung humarap po ko sa Senate, wala pa pong XRL company. Paano po yung setup na nagtayo po yung asawa kayo ng maraming negosyo? Kasi ano po yung bago kayo naging negosyante, ano po yung trabaho ninyo? Ako po, bago po ako nagpakasal sa asawa ko at naging negosyante, nagtatrabaho po ako sa hotel, gaya nga po ng sinabi ko kanina. At sa hotel niyo po ba, sa pagtatrabaho ninyo, nakuha yung unang puhunan ninyo para maging negosyante? Actually po, bago po ako magtrabaho sa hotel, may mga trabaho pa po ako na iba. So yes po, part po yon ng naging puhunan po. Masasabi niyo po ba nung kailan po kayo ulit kinasal? Yung sinabi niyo kay Mr. Chair, kailan kayo kinasal? Nagkakilala pala, nag-meet ni Mr. 2009 po ng first quarter, 2008, 2009 po kami nagpakasal. 2009. Yes po. Masasabi niyo po ba na karamihan ba ng puhunan, maliit o bahagya, ay nanggaling sa kanya? Mayaman na ba siya nung nagkasal kayo o pareho po kayong ano? Nung nakilala ko po ang asawa ko, mayroon na po siyang pera. Kung ang tanong po ay kung karamihan ng capital po namin ay nanggaling sa kanya, yes po. Okay. Miss Lynn, to recall, karamihan sa close business associates ninyo na mag-asawa ay may kaugnayan kanina ulit sa DCLA Plaza. Tama po? We can say that? Yes, ma'am? Yes, Mr. Chair. And to recall again, Miss Lynn, ayon kay Arturo Las Canas, itong DCLA Plaza kung saan manager si Hong Jiang Yang ay hotspot para sa drug dealers. Tama? Aware kayo dito? I know po, Mr. Chair. Hindi ka aware na merong drugs Hindi na po. na dito? At saka ngayon lang naman pong lumabas na mga ganyan issue regarding po sa drugs. Okay. Ang Piley Estate naman po ang nagmamay-ari ng Clark Majestic World na matatagpuan sa Balagtas, sa Prince Balagtas Avenue sa Clark Freeport Zone. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Ito po ba ang Clark Majestic World, Miss Lynn? Tama po, Mr. Chair. Kanino po nabili yung lupa dito sa Clark? Sino Mr. po Chair, nag-facilitate? Would you know? Sorry, Mr. Chair. Mr. Chair, ang mga lupa sa Clark ay hindi po pwedeng bilhin. Yung lease. Sino Lease po lang po. nung lease? I'm not sure po kung sino yung naging broker po doon, pero ang alam ko po ay dumadaan po yon sa BCDE kung hindi po ako nagkakamali. Yung agency po na in charge po doon sa mga paupa sa lupa sa Clark, Mr. Chair. Opo. Involved po ba kayo sa operations ng Clark Majestic World? Mr. Chair, sa operation po, hindi po. Saan po kayo involved dito? Involved po ako sa back office po. Ibig sabihin, mga nag-aayos po ng mga documents at nagsisituate na mga permits po, ang mga taxes po ay
kompleto at nababayaran? Ilang percent po nito ang pagmamay-ari ninyo? Congressman Vargas, kindly wrap up. Thank you. Yes, Mr. Chair. I have 3 more questions lang, Mr. Chair. Okay, yes. If you wish to ask more questions later on, you can do so because we will have another round. We'll Yes. just